Kapag tuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Webes, Pizza 9 sa buwan sa Abril tuig 2026, holiday ron. Adlaw sa mga isog. Katong mga isugra online, mangita lang taglayng adlaw ninyo. Araw ng kagitingan ron, Day of Valor. O niya, doon ay mga kalihukan ang mga government offices uban, pero holiday gid yun para sa tanan, except nato nga dili pwede mag-holiday. So, kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni mi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Mga itag dispensa nga dugay ta nakasugod, doon na tayo mga kakulian sa technical side. Atong unahon, attorney, ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Super Balita. Pulis may abag sa hubog, gidunggab. Sa The Freeman, 518 million disaster fund stalled. Exec hits PB delays. Sa Banat News, sa The Freeman, pulis gidunggab sa hubog, suspitsado nagpahatod sa terminal. Sa Philippine Daily Inquirer, truce seen bringing brief oil price relief. Sa Philippine Star, US and Iran agree to 2-week truce. Sa Manila Bulletin, no price hikes for basic goods. Ug sa Tempo, no forgiveness, victim to pursue charges versus Tondo robbers. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong paningkamutan, doon natin mahinabi sa Pag-asa Mactan tungod kay doon natin na monitor no na weather disturbance umaabot na unta di mo abot, pero mas better to hear it from Pag-asa Mactan sad. Og atong pagbalik ato sa mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko.
mangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, fuel subsidy alang sa mga apektadong public transport drivers gisugda na pag-apod-apod sa LTFRB 7. Andam silang modawat sa mga reklamo kung adunay beneficiary nga wa malakip sa ilang giandam nga listahan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nag-abot sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang grupo sa mga UV Express drivers gikan sa lain-laing dapit dinhi sa Sugbo. Sila ang una makadawat sa tag 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa gobyerno. Apil sa mga nakapaymos kining VHAR driver nga si Elmer Literado diin duha ka tuig na siyang nagbiyahe gikan Dakbayan sa Sugbo paingon sa lungsod sa Balamban and vice versa. Natagamtaman niya nga nagkaanam og hinay ang pagmaneho sa mga kaubanan karong nagkamahal na usab ang presyo sa krudo. Apan padayon na lang ang iyang pagmaneho bisan og gamay na lang ang mabilin para sa iyang pamilya. Ang diesel gid mo masiguro og kanang tubil kay among pondo kun mawa na. Tungkol sa kuan ba niya. Pila ray mahabilin namo. Di lang gamaya. Dako katabang alang kaniya ang nadawat nga fuel subsidy gikan sa gobyerno aron nga moarang-arang na ang ilang kahimtang. Nangunay mismo ang kadagkuan sa LTFRB 7 karong adlaw sa pagtunol sa mong tabang ngadto sa ubang VHAR drivers ug operators dinhi sa Sugbo. Naninguha ang LTFRB 7 nga mahatag ang maong tabang ngadto sa kapin 23,000 ka mga kwalipikadong beneficiaries. Gawas sa actual nga cash distribution, gipaginaw sab sa valid pa nga cash cards o mobile wallet platforms ang pagtunol sa subsidiya. Mato di Regional Director Abosamin Matuan nga ilang subayon ang distribution sa mga tabang ngadto sa mga silingang lalawigan sa Central Visayas sa mosunod pang mga adlaw. Mangyari dito is
is per instruction from Malacanang, from the DOTR, and from our central office, ang sisikapin nating walang may iwan na driver na hindi nabibigyan ng subsidy. So, continuing itong ginagawa natin. Nasayran nga ni Tunol ang mga operators sa listahan sa mga qualified drivers ngadto sa LTFRB 7 aron makadawat sa tabang. Andam hinon ng ahensya sa pagdawat og mga reklamo kung adunay ubang drivers nga wa malakip sa lista. Meron tayong mechanism dyan. If wala siya, pili natin ma-accommodate. Actually, yung drivers naman is based on the subscription of the operator na sinadmit niya na she is the official driver. So, i-verify namin kung siya ba talaga yung driver. Itinuwa sa LTFRB 7 nga himong mas sayon og dalion ang paggatod sa fuel subsidy karong nagkagrabe na ang presyo na karon sa petroleum products ngadto sa mga gasolinahan. Gian Navarro, CCTN News. Samtang kapulisan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, estrikto na mopatuman sa mga ordinansa, may labot sa pagdili sa paghubog-hubog, paghukas, curfew sa mga minor o pagsaba-saba sa mga publikong lugar panahon sa lawom nga kagabion. Kinihuman giingon sa DILG nga kinahanglan na kining himuon tibuok Pilipinas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sugdan na sa kapulisan sa syudad ug lalawigan sa Sugbo ang istrikto nga pagpatuman sa mga ordinansa sa matag local government units sama sa pagdili sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog sa kadalanan ilabi na panahon sa gabii, curfew sa mga minors, paghukas-hukas ug pagsaba-saba sa publikong lugar sa laom na nga kagabion. Una nang ipagawas og kamanduan sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga istrikto kini nga ipatuman sa tibuok Pilipinas tungod kay usa ni sa hinungdan sa kagubot sama sa sinumbagay diha sa karsada ug sexual harassment. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, Bibutyag, nga mipagawas na og kamanduan si Police Colonel George Ilanan sa mga station commanders ug sa mga special units nga hugot nga ipatuman sa labing dali nga panahon aga mga ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo di naglatid sa tanang ginili diha sa publiko. Ang kagamana sa Dakbayan sa Sugbo dunay ordinansa sa pagdili sa paghubog-hubog sa publikong lugar, magsuroy-suroy nga naghukas og sinina, curfew sa mga minors lakip na ang Video Key Regulation Ordinance. Director karon si Colonel George Ilanan naghatag na og mga instruction sa tanan mga police station commanders and mga special units to intensify operations, particularly on the enforcement of city ordinance. Apil na kanang sa enforcement is strong or intensified operations sa curfew on minors and ang drinking in public or family prosecution, apil na diha ang katong mga half-naked, ang katong Video Key Regulation Ordinance na to, hugot po na itong ipatuman. Diklaro hinuon ni Oriol nga ang kamanduan sa ilang DILG Secretary dili na bag-o sa CCPO tungod kay sukad milingkod isip Hepe si Ilanan, ilan na kining nga gipatuman sama sa Oplan Bulabog ug Oplan Bakal Sita uban sa mga barangay officials. Ang nakalahi lang matud pa niini karon tungod kay gipatutukan silang uluhang buhatan ug sa Police Regional Office 7 ang pagpatuman sa ordinansa sa tag-satag sa kasyudad ug lungsod. Giklaro ni Oriol nga wala nay warning nga himuon ang CCPO tungod kay ilan na kining gihimo bisan pa man nga wala pa ang pamahayag sa Secretary sa Interior and Local Government. Nagabuhat ni no ikan papagasumer na sa ato ang city director. So ang wala na mi kaayo ma'am sa warning. So enforcement yun ni siya sa mga city ordinance. Katungod kay aware naman ang ato ang mga kabarangayan yung mga komunidad. Tungod kay dugay naman siya naghihimo na to diri sa siyudad sa Sugbo. Usa sa ilang istrikto nga ipatuman mao ang pagdili sa mga establishmento nga mobaligyag ilimnon nga makahubog sa mga minors ug kung masuta nga nakalapas sila niini, mag-atubang sila sa pagkanselar sa ilang business permit. Si Police Major Sam Daculio, ang spokesperson sa Cebu Police Provincial Office, siyang bahin ni Butyag nga human migawas ang kamanduan sa DILG. Ang gihimo silang Provincial Director nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. mao ang pagmando sa Patag City Municipal Police Station nga makikalayon silang tagsatag sa mga LGU alang sa pagpatuman sa mga ordinansa sa ilang lokalidad. Mayawhag sila sa mga barangay kapitan sa kalungsuran o mga syudad sa probinsya sa Sugbo kailang ipahibaw ang ilang mga munupyo nga likyan na ang paglapas sa mga ordinansa sa ilang munisipyo o Dakbayan aron walay marakpan. So we also siguro encourage to the mga barangay captains to do the same nga ma-inform ang mga katauhan para at least dili na to madakop ang mga katauhan nga posibleng mo violate kaya
ang atong prevention in this is proper information man sa katawan para at least ma-inform sila nga we will already strictly enforce what is the mandate of the ordinance base sa atuang Public Intoxication Act. Gitinguha karon sa kapulisan nga inigabot sa alas 10 sa gabi, wala na mga minor de edad nga maglaroy-laroy sa kadalanan tungod kay ila kining dakpon o gi-turn over sa matag barangay. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, ayuda sa pipila ka residente sa isla sa Olango sa syudad sa Lapu-Lapu, giingong gikaltasan para semento sa dalan sa barangay. Department of Social Welfare and Development sa rehiyon, may pahigayon na og investigasyon kabahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka residente sa nagkadayang barangay sa isla sa Olango sa syudad sa Lapu-Lapu ang nasagmuyo bahin sa giingong pagkalta sa ilang pinansyal nga ayuda. Sa usa ka post sa social media sa ang payag sa bukid, nipadangat sila sa ilang kasubo. Ang ayuda gikan sa cash relief assistance sa DSWD nga nagkantidad og 5,000 pesos apan giingong nakadawat na lang sila og 1,800 ngadto sa 2,000 pesos. Matud nila nga gikuha sa barangay ang 3,000 pesos nga gamiton para sa bayanihan project pagsiminto sa daan. Usa ka residente sa barangay Talima sa isla sa Olango nga nihangyo nga dili magpangan. Nagkanayon nga lakip ang iyang asawa og igsuon niini ang benepisaryo. Nagkuyog sila sa pagkuha sa ayuda ni adtong Lunes. Ang empleyado sa barangay ang giingong nagatang aron pagkaltas sa ayuda. Apan wala sila misugot sa pagkuha. Gipasabot niya nga gikinahanglan nila ang kwarta karon, hilabi na nga nagmahala ang panaliton. Dito sa gate para maningil sa kwarta nga mauli gina ihatag ko no para sa bayanihan nga project nya. Wala man nag-ingon ang DSWD dito nga kana obligado mo mohatag ana pero dili man siguro kami angay mohatag ana ma'am kay problema naman siguro na sa barangay or sa gobyerno nga ano nga moha pa mang kwarta nya. Usapod ma'am crisis pwede man siguro makahatag ma'am ug wala lang siguro crisis. Giangkon usab niya nga wala siya ug ang iyang asawa nakahibaw nga adunay proyekto og pagkaltas ug nahibaw-an na lang sa adlaw sa pagkuha sa ayuda. Gawas sa isla sa Olango, giingong gikaltasan usab ang ayuda sa ubang barangay sa syudad, lakip na sa barangay Kalawisan. Hinuon matud ni Grace nga gipahibaw silang daan sa plano nga bayanihan project usa ka semana sa wala pa ang distribusyon sa ayuda. Kini giingong proyekto sa ilang asosasyon, ang Kalwapa, Kalawisan Urban Poor Association. Nipahigayon sila og meeting kabahin niini apan wala siya makatambong ug wala usab siya miuyon. Ari mi sa balay, gipaninglan mi, gibalikas mi maayo kay wa mi na mayad. Engko nganong ihatag man nga ayuda man na siya. Subay sa maong mga report, nipahigayon karon og investigasyon ang DSWD Region 7. Mato ni Director Charlene Marie Lucero nga nipadana sila og team aron pagkuha og ebidensya og pag-interview sa mga benepisaryo kung aduna bay kamatuoran ang kalapasan. Gipaniguro niini nga panubagon ang mga opisyal nga malambigit sa isyu kung mapamatud-an. We have similar cases in other areas and na-found out mga una and the secretary will always tell us now we have to make sure that people who violated the process will have to face the consequences. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, Cebu Provincial Minerals Task Force giumol sa Kapitolyo aron maoy mo regulate sa tanang quarry ug mineral activities sa probinsya sa Sugbo. Mga law enforcement agencies gimanduan nga pahugtan ang pagmonitor sa mga makalapas sa lagda sa probinsya. Ang kasayuran ni hatod ni RV Veloso. Aron nga mapalig-on ang regulation og pagpatuman sa lagda sa pag-quarry og mineral activities sa probinsya sa Sugbo, gilagdaan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order No. 23 nga nag-umol og task force. Subay sa maong lagda ang grupo tawgon kini nga Cebu Provincial Minerals Task Force aron nga maoy mopatuman sa Provincial Ordinance No. 2024-2 o ang giamendahan nga ordinansa nga mao ang Ordinance No. 2008-10 o ang Revenue Code of the Province of Cebu. Ang maong grupo mo igitahasan nga mag-monitor sa mga pantalan o quarry sites, pagpitol
usab sa illegal nga extraction ug pagpaligon sa environmental safeguards lukop lalawigan sa Sugbo, pinaagi sa mas striktong documentation, inspections ug interagency coordination. Panguluhan kini ni Bari 4 kauban ang sakop sa Provincial Environment and Natural Resources Office, law enforcement agencies, port authorities ug national agencies sama sa Mines and Geosciences Bureau, Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority ug ang kapulisan ingon man ang partisipasyon sa lokal na kagamhanan ug partner stakeholders. Kalakip usab sa mandato sa task force ang pagsusi sa tanang quarry ug mineral related activities sa Sugbo, dili lang ang pagkubkob, pagtransport ug disposal diha sa mga checkpoints ug striktong enforcement operations. Ang masakpan gilaumang mag-atubang og tukmang silot. Gawas ni ini gimando usab ang mga rekisito sama sa transport documents, validation sa permits ug close coordination sa port authorities, lokal na kagamhanan ug enforcement agencies sa dili pa kini makasulod o makagawas sa probinsya sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Sa atong katapusang balita, drug den nga nahimutang sa Barangay Pardo, syudad sa Sugbo, malampusong nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA 7 uban sa Inayawan Police Station. Kini mi resulta sa pagkasikop sa 4 ka tawo lakip na ang nagpadagan sa giingong drug den. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Malampuson nga nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang usa ka drug den nga namutang sa sitio Itamba sa Barangay Pardo sa siyudad sa Sugbo atol sa ginusad nga by-bus operation sa PDEA Special Enforcement Team uban sa Station 7 sa Cebu City Police Office alas 2:47 kagahapon sa hapon nga niresulta sa pagkasikop sa 4 ka mga tawo. Si PDEA 7 Director Joel Plaza mila sila nga dadakpan ug mausab ang target sa operation nga nagpadagan sa drug den nga si alias John 37 anyos ug ang iyang trabahante nga si alias Henry 39 anyos on call nga panday. Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga sila nga alias Melvin 44 anyos on call taxi driver ug alias Mark 29 anyos dishwasher nga nagpuyro sab sa Bugarapita. Nasakmit sa mga personnel sa PDEA 7 ang unom ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 13 gramos nga dunay estimated average market value nga 88,400 pesos ug ang buy-bust money ug nagkadaiyang drug paraphernalia. Ang mga ebidensya na duso na sa PDEA 7 Regional Laboratory samtang ang mga suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa PDEA sa Barangay Lahug sa siyudad sa Sugbo. Si Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 na kanayon, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target. Human madawat ang impormasyon nga nagpadagan ni og drug den sa mga dapita. Human makuha ang tanang impormasyon gikan sa ilang confidential informant, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation nga resulta sa malampuson nga pagkasikop sa mga suspitsado. Giingon makabarigya si alias Jan og 10 gramos nga shabu matag semana gikan sa aga supplier o kasagaran siya mga customer, mo aga mga driver o iyang mga silingan. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ginyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47 nya. Dugay ta nagsugod attorney, wa sa takatangkod, nalapas sad ta. Nalapas na gamay partner. So balik mi og sa atong pagbalik mga pagisgot-hisgot. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panakuban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Naghapon partner, imo gyapon gihisgutan ang mga kuano, tensyon dito sa Middle East. May Secret. epekto. Secret. Atong ipadayon partner kay gahapon nagkatroke sila si ACT Teachers Representative Antonio Tinio ug si Energy Secretary Sharon Garin sa usa ka hearing dito sa House of Representatives kagahapon. Ngano kay gi-question ni Representative Tinio nganong ang Pilipinas maumay usa sa mga dunay pinakataas nga pag-increase sa presyo sa crude oil, sa diesel, gasolina o uban pa mga petroleum products. Kay kung tan-awon man gud gi-compare didto, nagpakita og data si Representative Tinio nga ang Pilipinas ikaduha worldwide. Ikaduha lang sa Myanmar partner. So ang Pilipinas kuno matud niya duna ni jump ni saka ang presyo sa gasolina 71.6%, samtang sa diesel or crudo 111% partner. Second ang Pilipinas sa Burma or Myanmar nga ang ilang gasolina ni times 2 gyud 100% ang increase, then ang diesel nila 119 nya. Daghan ba kayong country. So it makes us wonder partner nga nganong ang Pilipinas mao ni ang sitwasyon nato karon nga ang atong mga silingan sa Southeast Asia o even other countries, ibutang na lang nato within Southeast Asia, nganong inani man ang pagsaka. So muni gi-explain ni Energy Secretary Sharon Garin nga lagi one of the highest pero kung tan-aw nimo ang peso nga or ang value kuno di man kuno dili man kuno maoy pinakataas, pero ayaw na lang gud ta na secretary good. Kinahanglan pa din nato tan-awon ang ang total amount at tan-awon ang percentage of increase. Kaya ana nato makita kung unsa ka dako ang pagsaka from the time nga nagsugod ni ang mga Middle East tensions. So kana di ko mukalawat ana kay kana mo ingon ka nga lagi dili man kitay pinakamahal. Of course naam gyud mga factors each country nga maka-affect how they price their petroleum products, pero ma-compare na to, ang mas relevant nga data is ang pagsaka, ang percentage of increase mo na ang mas relevant nga information, which nga ang Pilipinas ikaduha ta sa kana nga percentage of increase. Gi-explain niya partner nga lagi na atay oil deregulation law. So don't you think partner it's time to revisit also this law? Yeah, actually nakoy nakit-an sa Senator Bam Aquino na siya i-measure gi-implement na, but still a bill, and it will take time. I think the President, in his capacity as the Chief Executive, mas na ay power nga mas paspas to act on these things. Correct. Nganong ang uban nga countries, Vietnam for example, ang Vietnam kay gi-absorb sa ilahang wala gi-absorb pero automatic ni kuan dayon across the board, gitangtang ang excise tax, gitangtang ang VAT, gitangtang ang tanang klase sa buwis sa gasolina and other petroleum products. Why can't we do that here? Nga, in fact, we have declared a state of national emergency on energy. Yes. So I think that's something more sustainable, attorney, considering actually in fairness, kabaw ko daghang nalipay atong mga drivers nga gitagaan sila subsidy, but I really think na mas lisod siya i-sustainer kay when the 5,000 runs out, what will happen? So kana imong measures nga giingon, to me fairer because everyone can avail of it.
And at the same time, kanang dili siya band-aid solution ba? Yeah, because murag imo jong you are nipping the bud sa pasabot ay imo jong tan-aw ang root cause ba niya didto nimo siya gitagaan og solution, partner. So ang kining oil deregulation law balik lang ko, partner, because for every time nga doon na tayo masinati nga mga inani bitaw nga drastic increases in gasoline prices, petroleum product prices, kay kuan man good, partner, kining balik ta sa katong oil deregulation law nga ang purpose ato, ang policy behind it is para kuno maka inganyo og more investors in the oil industry. I think it was a different solution for a different problem. Diba? But now this Things crisis, have changed. Yes. Times have changed. And the purpose of policy is that it is evolving because the purpose of policy in the first place is to serve the needs of the people at present. Right. So even the law and the policy should evolve according to the needs of the times, of needs of the day. So karon murag i-revisit sa unta ni sa ato ang mga ito ang mga lawmakers diha sa Kongreso kung unsay maayo ani, because I don't know, I think 1998 man ni siya na pass, partner. So it was at the height of if you remember, na atoy program si President Fidel Ramos sa una nga Philippines 2000 nga murag i-elevate lagi ang competitiveness sa Philippines, and then there were a lot of mga balaod nga gipasan at that time to that effect. Pero ang ako ani, partner, kay mo lagi ni things have changed, and at least supposedly dapat na akay leeway, na akay allowance for mga times nga marami tay exception, dili kay murag unbridled na lang kayo ilang power nga complete deregulation na lang yun. Correct. Kay To the point protect nga, us. to the point nga, di na lang noon ta, mura na nung, we are at the mercy of these kanang brands, these kanang corporations. So, in the first place, ang government first and foremost is responsible for the common good, not for the benefit of the elite few. Diba? Mauman unta na ang purpose sa gobyerno, attorney. Yeah, so karon the way gasoline or petroleum products are priced in the Philippines under the oil deregulation law, kay magdepende siya, partner, among others sa movement sa presyo dito sa global market. So yes, of course nakasabot ta nga there is an expected increase, pero ang atuwa ba is dapat na transparency. Bipakit amin ninyo bi unsa magyud na kamahal di ay ang inyong you show us the cost para sad kami dili mi magkuan diri nga nagpatuyang paturagas na lang. Kay before baya ang Middle East crisis, mahal na baya ang gasolina in some parts, yes. diba? So the purpose of oil deregulation law at that time it was passed is to promote katong fair competition, kanang ma-control nimo ang presyo, dili kay mo saka kay open market siya. But and yet, murag sila na lang inuoy nagsabot nga murag ila na lang tanan. So murag na defeat ang purpose sa balaod ba. And nindot, of course, on paper nindot sa tan-awon nga okay to stabilize and provide reasonable prices, to encourage investments, to remove kuno the subsidies ang government dili na makagasto. Kay before that, mga good partner, ang gobyerno natay pondo, natay fund nga in case of mga dunay mahitabo nga sama ani karon, mga gubat-gubat maapektahan ang supply, kato nga pondo mautoy mo absorb sa price shock kumbaga. And I don't believe, attorney, that people in government do not know that, because bright boys and girls daghan kayo wag you know. Yes. So mauna, and then gusto kong kuan mo ba, I keep on wondering why is it so hard to remove the tax component even at this time, temporary lang good. Yeah, well, I guess because asa man ka ikuha po dog itapak adtong sige nimog subsidy, sige man tagpanghatag. I know. Ang subsidy we can give it because we have pila ka trillion in budget. Pila ra man in taon ng 2 billion nga subsidy out of the trillions nga ato ang national budget every year. And even that wala man gyud na wala gyud na siguro nakakumingking sa ato sa makuha sa panudlanan sa gobyerno. And I think the mark of a good government para sa ko is kuan siya responsive to the needs of the people, especially at the times nga pareha aron good partner
So kanang fuel subsidy to the drivers ibalita man to diri nakadawat na gani ang mga taga Region 7 ang Central Visayas drivers, well and good, but the problem they are not the only ones who are suffering. Yeah, kana sad. Unya, kana gyud attorney, ini kahuman sa 5,000. Ini kahurot sa 5,000. Kabaw ba gyud ta nga kanang 5,000 ang gihatag for fuel subsidy. Di mo na ibubo nga to para gasolina, para mapadayon na tong panginabuhian. Yes. Maybe a little, but kaibaw ta kaila ta sa kanang mindset sa tao kung di ba kung makakupot nagubot man gani sa lapu-lapu, which I think ultimately was initially a good purpose no nga nagsabot sila kuha na ton igamay para sa tungdan kay long term ni at least na kay makitaan, pero karon ang nipalag katong mga wa na nambong aka na ba kabaw ta ana unya kahurot sa 5,000 unsa man okay na lang ta kay gitagaan ta sa gobyerno og 5,000 at least naka-benefit ta ana, pero long term wala, and then ang uban nga nag-drive ta pero di ta PUB. Mo na diha. Di ba? Wa biya nag-delineate attorney na. Oy, public utility driver ka na kay ayuda. Kitang private drivers wa man day ayuda pero parehas ram tag gasolina, parehas ra tag gitubi. Mao gyud partner. And then di sad ko mo kalawat anang giingon ni Secretary Garin bitaw partner nga wala jud sila power. Okay. Sa man koy naa diha sa katungdanan. Actually, she's supposed to be the one to know better and to be on top of this. Kana bang you go ahead of this thing kay imuha biya ng departamento. Ni-explain siya nga oil companies ko determine prices based on premium, freight, insurance, and not just the crude prices dito sa so in other words, daghan ko noon cost component. But mao lagi na Secretary Garin nakakita mo sa ani nga mga cost component, nag-monitor man ka mo diha. Ya kutob ra man ka mo monitoring. Kumusta man diha inyo bitan? Awa mi palili maybe. Kay para sa diri mahilon na among kalag nga sige pero na lang. Pero sa nimo gi-expect attorney wa mo kay sila ka-control sa unang wapay crisis, mahal kaayo, samot na ba karon? So mo na. And then shout out sa ato ang mga lawmakers. Shout out kay murag magsige na lang dayta nig blindly trust sa mga oil companies. Nya kung unsay i-suso sa ato sang i-take, no? Hook, line, and sinker kay tungod in the name of oil deregulation law. Mao na kanyahe ra ubang mga tao. Nasayop naman siguro ta ani. Mao na ang mga tao motuon na lag fake news. Fake news. Ano man di nasay. Gikan sa namatay ngadto sa na-admit ngadto sa bisag unsa na lang ngadto sa mag-lockdown. Ang mga tao mas mutuon na lang ana, maybe government needs also to revisit why kanang people are so kanang inclined towards believing fake news. Maybe we also have an issue with delivering what we're doing, transparency in our transactions, and at the same time kanang putting it out there nga natay gibuhat, unsa tong gibuhat ug para unsa ni atong gibuhat. Di ba? Because maglagot magud ko attorney nga ang mga fake news peddlers mo na like tuhuan. So asa man nagkuwang? Maybe there is a disconnect between relaying information on our government side kay anong mo malupig man mo sa mga fake news peddler kay maayo kay mag-clickbait. O di ka mo sa diha i-clickbait na ang tinuod ang information. Diba? Mo lagi na sa to'y giingon partner that the only way for evil to thrive is for good men to do nothing. So but lagi hopefully we will see a silver lining aning problema sa because lisod ba now we are seeing na nasay mga reports nga maabot na kung 160 170 nga level. Imagine that. And I think there is I appreciate nga nay mga lawmakers pa nga mo air anino nga dili ta magpa kuan kay ang ako nahibaw-an partner bisag na ay balaod evolving ra ba gyud ang balaod, and even the Supreme Court when it kining interprets the law dili jud na rigid dapat ang interpretation nga within the four corners of that paper lang. Actually mo na ako nakatuna ni my former boss Tammy Osmeña when he was mayor nga di man na siya abogado pero in fairness bright sa na siya no. Ningon siya nako na laws should be there to serve the people, not to make criminals out of people. Well, if you apply it to this, laws are there to make lives a bit easier and bearable for the country, not to make people like, sige na lang, mag-antos na lang ta kay balaod ba ani. Yeah. And
As to the question nga nung up until now wala na lagi buhat, well, your guess is as good as mine. What is the guess? And the guess is ang kuan, lisod man og kuan, murag malisod ang mga pagpayuhot. Okay. Unsa na lay masud sa kuan siguro, unsa na lay masud atong nay mga nay plano nga ipangsud sa ilang bulsa kung lagi ni murag dili kay sayon-sayon, and I think hadlok sila because it might set a dangerous precedent. Ya wala siguro magkongresista, wala na magsenador if mahitabo na. Wala na mang lansar. Dali paglansa. Magpuyo na lang. Ya atinday wa pag-asa. Wa gyud pag-asa pero naatoy kuan ha, Ato kung lang naning hisgutan, basahon bi na naay nasigpatan nga tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility ug posibleng musud sa monitoring area sunod semana og nganlan kinig Kaloy matud sa Pag-asa. Sa balita na lang nila akong gikuha kay wa man ta naka-interview gid og someone from Pag-asa. Sa ilahang labing uhay nga bulletin, ang Pag-asa ni Ingon ang tropical depression katapusang nasigpatan. Pwede na ako magpag-asa. Grabe ikaw na. Katapusang nasigpatan 2,880 kilometers east of northeastern Mindanao. Nya nagkuan ko ni slowly moving westward, packing maximum sustained winds of 55 kilometers per hour and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang specialist sa Pag-asa, weather specialist Chanel Dominguez, nga mag-quote sa Philippine Inquirer, Daily Inquirer ni Tumbok, nga samtang ang system gipaabot nga musud sa Philippine Area of Responsibility sa kasamtangan, ang likelihood of landfall remains low. Posibleng musud sa PAR next week, and the likelihood of a landfall scenario remains low for this tropical cyclone. Once musud sa PAR, nganlan kinig Kaloy og base sa iyang direksyon, it may move northward, which is Nili jud ko kay unsa man ni Bisaya ni. No, okay. Mag-translate man ko good while nagbasa ko because I learned that from my former teacher. Sana oil. Yeah. Base ko no sa direction, it may move northward, mao nga posibleng dita makakita og landfall scenario. But itumbok ni Dominguez nga ang system track pabilin kining dili sigurado o posible pa kining mo intensify. Matud niya nga posible sab kining mahimong typhoon strength o they're not ruling out the possibility of it becoming a super typhoon. Samtang duna gihapoy kasamtang ang high pressure area nga nakaapekto sa northern and central Luzon, bringing generally fair but hot and humid weather across the country. Karong adlaw araw ng kagitingan pero araw sad ng kainitan kay hot and humid man. Ug mao kato ang atong latest weather update. Ayaw kalimot nga sa pabago-bago ng panahon. Sa pabago-bago ng panahon may pag-asa. Hopefully tomorrow makakuha gitag ka ng tagapag-asa gyud kay. Yes. Ako pabilin kong pabilin kong nay pag-asa pero dili ko tagapag-asa. Ato na ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang katuyuan sa Ginoo nga paghatag o pagbati sa tao aron magtuma kini alang sa relasyon tali sa lalaki o babae. O kini matagan laban ang katumanan diya sa kabinyoon. Ang sa kabinyoon, gimo sa Ginoo alang sa babae ug lalaki lang. Sa Genesis 2:24 nagingon, tungod nini ang lalaki mubiya siyang man ug mutipon siyang asawa ug mahiusa sila. Ang tao ay katungod nga ipakita ang kubo niyang lawas-gawas ngadto lamang sa binuhat nga iyang ipakaslan. Ingon man, ang pagbaton ug anak gitagana lamang sa banaw ug asawa nga nahiusa sa sakramento sa kabinyon diha sa simbahan. Kung doon ang may laing relasyon gawas nini, kana matawag na natong usa ka relasyon nga wa makapahimot sa Ginoo. Kay sa Kolosas 3:5 ngadto sa 7 nang ingon, busa patya ninyo ang mga kalibutanon nga naa kaninyo. Sama sa pagpakihilawas kalawayan kaulan. Daotang kalibo o gakog kay ang gakog usa ka
pagi sa pagsimba sa Diyos. Ang maghatod kanimo sa pagsulod sa usa ka wrong relationship mo ang pagka-wife, pagkontrolar sa lawas ng panginahanglan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag og giya kanato nining adlaw. Magampo kita sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Lagi itong amahan, kami nag-ampong nga imo kami ipalayo nining matanga sa sala. Among tinguha nga kami magpuyo kinabuhi, nga makapahimot kanimo. Ngunta, kanunay kaming imong ubanan, aron mahilikay kami nining klasya sa sala. Aron dili kami mahagbong, paingon ngadto sa impyerno. Tinigtanan namong gipangayo, pinagi sa imong buktong anak ka si Jesus. Amen. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Ug sa atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.